Nakapagluto ka na ba ng leche plan na hindi mo na kailangan pa ng steamer? Magandang araw mga kawaray! Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Kung ikaw ay nag-aalala dahil wala kang steamer sa bahay nyo at gusto mong magluto ng leche plan dahil malapit na ang Pasko, kaya naman dito sa aking YouTube channel ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo magluto ng leche plan na hindi mo na kailangan pa ng steamer. Gamit lang ang kawali mga kawaray ay pwede ka nang makapagluto ng leche plan at hindi lang leche plan. Ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng Graham float. Mango float po ito na lalagyan natin nga po ng leche plan. Pero mas pinadali ito at mas pinasarap. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito. At ang muna nga po natin gagawin ay magtutunaw muna tayo ng sugar. 1 cup ay tamang-tama lang. Para hindi na tayo mahirapan mga kawaray, isahan na po nating tunawin ito sa malinis na kawali. At kapag malusaw na ito ay maglalagay tayo dito ng water. Dito nga po ay naglagay ako ng 1 cup of water. Dahan-dahan nyo po itong ilalagay. Huwag nyong biglain ang pagbuhos dahil titilamsik ito at talaga namang matatamaan ka at masasaktan. Tulad ng pag-ibig sa'yo na hindi na nagparamdam, char. So ayan mga kawaray, dahan-dahan nyo nga pong ilalagay ang tubig dito at kapag malusaw na at naging ganito na kalapot, ibig sabihin lang nan ay okay na at ilagay na po natin sa ating mga lyanera. At diba, ganun lang kadali ang pagtunaw or pag-caramelize ng ating asukal na para hindi ka na mahirapan pa. At para kapag maramihan ang pagluto mo ay hindi ka na mahihirapang tunawin sa mga lyanera. At dahil natunaw na nga po natin ang ating asukal ay gagawin na po natin ang ating leche plan. At sa ating leche plan mga kawaray, nakabili nga po ako ng itlog na basag na. At para makatipid nga kayo, pumunta kayo sa palengke or kung may mga suki kayo na itlogan, magpa-reserve kayo ng mga basag na itlog, ay pwedeng-pwede pa po. At dito nga mga kawaray, gumamit lang ako ng 12 pieces of egg. Dito nga po ay gagamit din tayo ng condensed milk, evaporated milk, tag-iisa lang po ito, suwak na at masarap dito sa ating leche plan. At para nga po sa ating creamy leche plan ay kakailanganin nga po natin ng 12 pieces of egg yolk. Egg yolk lang po ito, hindi natin sasali dito ang white. At syempre maglalagay tayo dito ng condensed milk, isang can and then kalahati. Or kung ayaw nyo naman, 1 can and then yung maliit na condensed milk din po. And then, ang ating evaporated milk, isang piraso lang din po ito. Ito yung ating Alaska Evap kasi mas creamy po siya. At atin nga po itong hahaluin and then maglalagay tayo ng vanilla extract. 1 teaspoon or kung mayroon kayong lemon, pwede din po ito. At para nga po mabuo ang ating leche plan ay maglalagay tayo dito ng unflavored gelatin. Yun po ang inilagay po natin dito and then sasalain po natin ito bago ilagay sa kawali para wala talagang buo-buo. At kapag okay na, isalang po natin ito sa mahinang apoy lang mga kawaray. At habang sinasalang natin ito, kailangan hahalu-haluin po natin. Ito po yung sinasabi kong technique na pagluto ng leche plan na kahit wala kang steamer ay kaya mong magluto ng leche plan na tulad talaga ng leche plan na niluto natin sa steamer. Sa mga nanay dyan na walang steamer pa at nag-uumpisa pa lang magluto, na gustong-gusto na talagang magluto ng leche plan, I suggest na ito na lang po ang gawin nyo. Talaga namang walang pinagkaiba sa ating leche plan na niluto sa steamer and ang pagluto na nga po dito ay kailangan mahinang apoy lang at palagi nyo pong hinahalo. Once na kumulo na, hanguin agad and then isalin na sa ating mga lyanera. At kapag sinasali nyo ito mga kawaray, kailangan salain nyo po ulit para talaga wala pong buo-buo at talaga namang smooth at creamy ang ating leche plan na niluto lang nga po natin sa ating kawali. Uulitin ko, kailangan mahinang apoy at palaging hahaluin at pagka kumulo na ng isang beses, ang ibig sabihin lang nun ay okay na at isalin na. At kapag maluto na nga po natin ang ating leche plan, palamigin lang po muna natin ito. At dahil gusto ko pang pasarapin itong ating Graham float, ay maglalagay ako dito ng mango. At gusto ko yung matamis na mangga. Alam nyo ba kung anong sikreto para malaman nyo kung matamis nga ito? Bago nyo bilhin, kailangan amuyin nyo. Kapag mabango, ang ibig sabihin lang nun mga kawaray, ay masarap at matamis at hindi maasim ang mangga nyo. So ayan mga kawaray, in-slice ko nga lang din po ito at ilalagay na nga po natin ito sa ating Graham float with leche plan.
At isusunod na nga po natin dito ang ating Nestle cream. Sa ating Nestle cream mga kawaray, isang piraso lang na malaki ay pwede na. Kailangan nakachill po ito sa inyong ref. At haluin lang po muna natin kahit wala tayong mixer ay pwede natin gawin ito. At kapag mag-double size na siya, ay ilagay na po natin dito ang ating condensed milk. 1 can lang po ito, dahan-dahan o paunti-unti po natin itong ihahalo. Huwag nyo pong ibuhos agad dahil mahihirapan nga po kayo, lalong-lalo na kung wala kayong mixer. At dito nga mga kawaray, pinakita ko lang sa inyo kung paano nga ba mano-mano natin gagawin ito na hindi na natin kailangan pa ng mixer. Pwede ka nang gumawa nitong Graham float or Graham leche flan with mango float. So ayan lang mga kawaray, dapat tuloy-tuloy lang ang pagmix ninyo at paunti-unti nyo nga pong ilalagay ang inyong condensed milk. At pagka okay na, ilagay na po natin ito sa ating mga tub. At sa mga magtatanong kung anong size po ito, ay size 750 ml. Saktong-sakto po ito sa inyo. Dahil nga magpapatong pa tayo ng leche flan, kailangan talaga ay 750 ml ang gagamitin nyo. At isalansan lang po natin dito ang ating Graham. Ang una nyong ilalagay nga ay ang inyong cream. Sunod nyo po ang inyong Graham, and then lagyan ulit ng cream at maglagay kayo nitong mango. Eto mga kawaray, optional lang po ang paglagay ng mango nyo. Pero para sa akin, mas the best kapag ka maglagay ng mango. Lalong-lalo na kung panghanda nyo lang naman sa darating na Kapaskuhan o kahit na anong okasyon. I suggest na maglagay kayo ng mango dahil mas masarap ito. At pero kung gusto nyong ibenta na walang mango, ay okay lang din naman. Pero mas maganda talaga kung may mango dahil nandoon ang lasa at talaga namang nandoon ang tamang kombinasyon ng lasa nitong ating Graham float or mango Graham float. At dahil okay na, matigas na nga po ang ating leche flan, kaya ihinalo na nga po natin dito. Yan, sa mga gilid-gilid lang yan, ay maglagay pa kayo ng cream kung sakaling may sumobra pa. At optional lang din po kung maglalagay kayo ng cherry. Pero para sa akin kasi, mayroon akong cherry, pampaakit, or lalong-lalo na kapag ka-Christmas, hindi mawawala yung cherry. Sa cherry po, nabili ko po siya sa mga supermarket. Nagkakahalagang 120, marami na po yun. Nag-stock na kasi ako sa bahay, lalong-lalo na kapag ako, nagluluto kasi ako, or nagbe-bake kasi ako ng cake, may mga stock na ako, lalong-lalo ng cherry. Kasi kung wala po akong pang-design, yun po ang ginagamit ko. So, ganun lang mga kawaray, napakadaling lutuin or napakadaling gawin itong Graham float or mango Graham float with leche flan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kawaray? Ano pang hinihintay nyo? Magpa-order na kayo gamit itong ating recipe na ito. Kahit wala kang steamer, ay pwede ka nang makagawa nitong leche flan. So, ganyan lang ang pagluto or paggawa nitong ating Graham float or mango Graham float with leche flan. At dito nga po, optional lang din po ito, maglalagay tayo ng dinurog na Graham. So doon sa mga walang Graham na durog na, pwede yung Graham cracker nyo, durugin nyo po yun. So ganyan lang po yan at ilalagay lang natin sa mga gilid-gilid. Optional lang din po ito, pero kung ayaw nyo naman ay pwede, huwag nyo na pong gawin. Pero mas better na maglagay kayo ng tinurog ng Graham para attractive din po sa ating mga customer. At dito nga po itong ating cherry ay nilagay ko sa gitna. Masasabi ko ay optional lang din po ito, pwedeng huwag nyo na pong lagyan.
At yan lang mga kawaray, at sana ay nagustuhan nyo nga po itong ating recipe ngayon. Napakadali lang. At doon lang kayo nahirapan nga sa pagluto ng leche flan. Pero the rest ay napakadali lang dahil isasamahin nyo nga lang po ang inyong mga gatas. So ayan, tinikman ko na nga po agad ang ating graham. Kahit naman hindi pa patigasin yan, ay pwede nang kainin dahil meron na nga po tayong nabibili nga po, diba? Yung graham float. Pwede na pong hindi matigas yan basta malamig na siya. Mas masarap din kapag malamig lang siya, hindi siya yung matigas. Pero marami naman tayong mga nanay na gusto yung medyo matigas. Pwede nyo na po ilagay sa inyong rep bago nyo ihanda or ihain sa darating na Kapaskuhan, guys. So ayan lang mga kawaray, at sana ay nagustuhan nyo nga po itong ating recipe ngayon. Simpleng recipe lang po ito at alam ko na marami sa atin na alam na ang pagluto nito, pero marami pang teknik na pwede nating gawin para pasarapin ang ating mga niluluto, lalong-lalo na po dun sa mga nanay na wala pong mga gamit pa at nagsisimula pa lang silang magluto. So, pwede na nilang gawin itong procedure natin. Napakadali at napakasarap. At ayan mga kawaray, syempre gusto ko i-shoutout din po ang lahat ng mga nanonood at mga gustong magpa-shoutout sa ating YouTube channel. So ayan, shoutout na po natin sila mga kawaray. At unahin nga po nating i-shoutout si Ma'am Maria Agda. Ang sabi niya, wow, patilawa daw akday, mukha ngang masarap. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Maria Agda, at syempre shoutout din po natin si Ma'am Helen Tabuyan. Ma'am, shoutout po sa inyo, kabayan, kung bibili pa-deliver ko dyan, yes. Shoutout po natin si Ma'am Raquel Mavilla. Ang sabi niya, gawa ka din ng ube niluluto, watching from Dubai. Yes po ma'am. Shoutout din po natin si James Aquino. Ayan, shoutout po sa inyo, siguro masarap nga talaga yan. Yes, napakasarap at the best. Shoutout din po natin si Rodilita Chumak. Ang sabi niya, magkano ang ibenta ang maliit na leche flan? Ma'am, ilang days pumatagal ang leche flan? Nasa chiller lang yan ilagay, di ba yan? Ilang days po ba siya? Ma'am, kahit ilang linggo po yan, basta nasa ref ay tumatagal po talaga siya. Shoutout po natin si Sir Nello Maglonzo. Ang sabi niya, good morning Miss Jazz. Good morning din po sa inyo. Shoutout po natin si Helen Tabuyan. Wow, ang sabi niya sa ating mga videos ng mga niluluto. Yan ma'am, shoutout po sa inyo. At ito nga si Ma'am Helen Tabuyan ay sa Tabuyan ay palagi pong nanonood sa atin, nagko-comment. Ayan, shoutout po natin si Edmonda Vasan. Ang sabi niya, magkano sa sapin kapag 100 pesos large pong takalan? Yes ma'am, ang sapin ko po sa large ay 12 ang isa. Shoutout po natin, nako, hindi natin na shoutout yung iba. Shoutout po natin si Ma'am Amelita Vicio. Ang sabi niya, hello Ma'am Jazz, paborito kayang kasaba cake. Yes po, talagang napakasarap at the best itong ating kasaba cake. Shoutout po natin si Jim Villar. Ang sabi niya, salamat po sa inyong pag-share. Fan na panfon niyo po ako. Ikaw lang po kasi ang maayos na paliwanag at pagluluto. Salamat. Yes ma'am, thank you po sa inyo. Sa supportan niyo po sa aking YouTube channel at na-appreciate niyo po ang ating mga niluluto. Thank you po, at sana ay ma-apply nyo rin po yan at magawa, lalong-lalo na po dahil papalapit na ang maraming okasyon, pwede nyo pong lutuin yan. Shoutout din po natin si Ving Vlog, saan nabili yung pangkayod. Shopee ma'am, marami po. Shoutout po natin, eto, isa sa ating palaging nanunood at palaging nagko-comment. Shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Thank you Ma'am Lily Marmol. God bless po sa inyo. Good morning Miss Jazz, yummy favorite ko yan, kasaba cake. Salamat sa pagmadiscarding mo, dami kong natutunan sa mga recipe na kakanin. God bless. Thank you Ma'am Lily Marmol sa suporta nyo sa akin at simula noon hanggang ngayon. Thank you ma'am. God bless po sa inyong lahat mga kawaray.